Human karon dirig kani medyo ang sunod na ko istorya sa inyo. May gahuwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mo gani. Kapuya, bitaw, eh. Sinunod lang. Sa may ganahag ingunahan din. Abot pa ko din. Amta ko yung... Inom-inom raon ta karon. At minggo man, no? Sa totoo lang, sabi niya, sa totoo lang nakakapagod to eh. Hindi, alam mo, ako ramdam ko yun eh. Kasi kunwari, ikaw di ba, mayor ka. Buong week, nagtatrabaho ka eh. Alam naman, hindi ka pumasok sa opisina mo, mukha kang tanga nun. Tapos linggo na nga lang, ikaw magpapahinga. Pupunta ka pa sa rally. I can feel him. Kasi yun din ang nasa isip ko eh. Isang buong week ako nagtatrabaho. Nagpapakapagod, nagla-live, nagre-research. Meron pa ako negosyo. Di ba? Tapos, Sunday na nga lang, yung panahon ko para mag-ride. Sunday na lang, magra-rally pa ako. Eh yun, ako nga napapagod na eh. How much more ang isang mayor? Di ba? Isang buong linggo, lahat ng problema ng alam mo yun, lahat ng problema ng constituent mo, lahat ng pagpapalibing, lahat ng pagpapa-ospital, hingi tulong kaliwat kanan, drain ka na eh, bilang mayor eh. Oh. Tapos Sunday ka na nga lang talagang pagod na siya. Sabi niya nga dito sa totoo lang, sana uminom-inom na lang ako. Hilig pa naman niya uminom. Ano pa naman yan, yung yung rocker yan, singer yan eh. So, kaya lang, eto talagang dahilan kung bakit siya nagagalit. Nung nalipay mambugo, nakasuroy ko dari. O at home man ko kayo, basta na ako dari sa Cebu. Always man na. Ay? Ako gatuo ko, mas dagagwapa dari kontra sa Davao. Oh. Ayun na. Nakakuha niya na yung tatay niya. Mas gwapa mga tao dito kasi sa Davao. Ay, Ilonggo pala. Ilonggo yun. Hindi, marami rin magaganda sa Davao, Wag naman. Marami maganda sa Cebu. Oh, di ba? Pero marami rin magaganda sa Davao. Sabi niya nga, mag-import na daw siya namang magaganda. Yari tayo dyan. Di ba? Di ba si, chismis na naman, banat ba? Huwag ka naman chismosa kang aliparot ka. Di ba si Elena Darna taga Cebu? Tama ba ako? Dapat siningit mo yun eh. Alang, yari ka kay Di ba si Elena Darna taga Cebu yun? Mga mayayamang angkan sa Cebu? Tama ba? Oh, ay, nako, ikaw talaga. Di maka-move on, baste. Ay, ano ba? Gwapa ba si, Grabe naman yan. Padapon bumagwapa dito kay shortage na. Shortage na daw. Man. Dito rin, shortage na. Yung mga magaganda dito, nasa Japan na. Kung wala naman sa Japan, yung mga magaganda dito, nandun na sa condominium ng mga inchik sa Pasay. Shortage na dito. Wala ka na makikita sa Metro Manila. Pag tinignan mo yung TikTok, ang daming magaganda. Asa na yung mga yun? Ayun, nandun na sa mga KTV at mga club na mga inchik. Alam mo, yan talagang kinainisan ko sa mga inchik eh. Diba? Okay, balik na story, ha? Balik na istorya Kani, nigawas na ng People's Initiative. Tuwa man na dito sa Davao. Katong giingon ni Mayor Rama ganiha, nga gikan sa Congress, sakto man to. Kaya dapat manggod ana, kung people's gyud, mugikan sa tao, sa ubos gyud. Naglalis na gani, no? Nanatay problema daan internally within sa coalition nato aning kang sa vice president o sa presidente. Human magdungag pagyud mo problema para nila, gusto nila, pero Hero Red Heart, salamat. Katarong. Wa pagani tay sa katuig pa lang ba? Mao na kong pasabot.
usa ka tuig pa lang, unya ang concern ninyo, aning administrasyon aning administration garon, unsaon pagpadugay sa ila kang termino through charter change. Sige, ilara pa mi. Ilara pa mi. Ay, sus ninyo. Ngoy uwaw. Aki lang mag-eleksyon. Ako pa ninyo, ang inyong buhaton, narbaho mo, tarungan ninyo, pakita mo sa mga tao, tagda ninyo mga tao. Labi na itong mga nasa ubos yun. Ipabati ninyo ba nga namoy labot ba? Lobot ba? Unya na. Unya! Unya lang! Unya! Unya nga! Ulit ah! Kibaw mo, initan ko pagkahumanan eh. Bala na, di. Labot. Mo ni. Abot adreron. Baruganan ko man eh. Oh, baruganan. Oh. Barugan ako kay mo'y tanaw na kung sakto. Bisan pag odlokon ko ninyo, dagha mo kwarta na sa inyong otoridad. Ay! Unya, karon ang mahitabo ang bag kay Usborn lang nako, klarohon nako. Kay nagyaw-yaw man ko, kay mo lagi na, di na ko kaantos ba? Kay, di man kay ko mutingog nga tao, kay ilam mo na ako, dugay na, ako magsigir raman ko, barog sa inyo ito, magpakyot raman unta ko. Pero karon ba, naamang go'y, it's a crisis. Matanaw na ako, crisis na yung sitwasyon na to sa politika dito sa Pilipinas karon. Muna, kinanglan ko mo storya. Kinanglan ko. Unya, yaw-yaw na ko. Ang manubagra ba, kining speaker pod. Wa mo ko kailan ni mo. Alam mo, pagdating sa insultuhan, matindi rin to no? Parang mana sa tatay, sabi niya. Ang dami ko sinasabi, itong si speaker, kasi yun ang ano niya, pupuntirin niya si speaker. Ang sagot niya, di naman kita kilala. Sagot ka ng sagot, di naman kita kilala. Sabi niya. Pasag din na imong igagaw nga manubag. Oh, hayaan mo yung pinsan mo sumagot. Yung presidente, hindi ikaw. Sagot ka ng sagot di nga kita kilala. Ganong kalupit, ano? Yung pa lang sabog na kagad yung yung speaker natin Kaya naman pala pikon na pikon yung speaker Sa mo kinang lang mo to. Pag di ikaw, kinsa mo ang babuya ka. Sayang, hindi ko tuloy naintindihan yung sinabi niya. Isog lang ka kay speaker ka karon. Speaker lang ka kay tungod. Ang igagaw rin mo presidente, mauna. Yan ang totoo, mauna. Kaya ka lang naging presidente. Ay, presidente, speaker, dahil yung pinsan mo, presidente. Maunga ka. Unya. Sandali. Ipakita nga natin kung may tao o wala. 1, 2, 3, pasok! Kadaming tao na rin. Kitang-kita tao na rin, punong-puno. Hindi walang espasyo. Walang espasyo, ika nga. Talay. Hindi na kailangan bilug-bilugan. Talay. Mao mana. Kana nga mga butang, yan ang mga i-patronize nimo kay igagaw nimo. Kani adto practice pa na kani adtong panon sa mga Espanyol pa na pabor-pabor ba. Mao nang sakit. Yan. Mao nang usakay manggod. Bisag di unta na siya para diha ibutang kay i-patronize nimo kay pabor sa muha. Well, di man overnight gyud ang motokod kag nindot kaayo nga nasod. Mga nindot. Hindi nindot maganda, di ba? So sinasabi niya, para tayo bumalik tong panahon ng Espanyol Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Yan ang kinaiinisan Dahil, alam mo, sa kamera, ano na yan it's a accepted
na talagang yung speaker ang nagdidesisyon sa pera ng mga kongresista, sa distrito ng mga kongresista. Pero yung mga nakaraang speaker, patas. Kahit ba kaalyado o hindi kaalyado, patas sila. Yung problema ngayon, para kang Espanyol eh. Yung kung sino yung palakasan. Diba? Bumalik tayo dun sa ganung klaseng ano. Kung kani man siguro karon, mo ning sitwasyon nato, okay nang lang tani lampasan gyud nato ni. Pero mao na ayo pagtubag-tubag dia do kay okay ilan nimo. Tawhanan ni. Oh, hindi ka daw kilala. Oy! Speaker! Hindi ka daw kilala ni Baste. Mayaya ka naman. In social media term, nahuyo ka. Dako kagtiyan ko So una siksir ba kay ko at tugod resibo dumogon ko karon mga auntie na lang manuol nako. I can feel you. Mga auntie ba? Sabi niya kasi tumaba daw kasi dinalayan niya si Romualdez tas siya daw tumaba. Nung pumunta sa Cebu, mga auntie na lumalapit sa kanya. I can feel you. Wala pa atang dalagang lumapit sa akin at sinabing, Banat Bay, nakikinig ako sa iyo. Talaga? Walang ganon. Nangingi ng sombrero, oo. Pero hindi naman makasagot sa tanong ko. Di ba? Anay na lang. Sugalan ta ka. Pero 1,000 lang, di ka meron. Okay, kwarta. Ayaw po. Dato man to. 1,000 lang, 1,000 lang. 1,500. Pakita daw ko, be, nga mga tagag-ayuda nga wala yung pangalan. Ito si Basti, halatang nag-social media rin eh. Pustahan na lang daw. Magpakita ka lang ng isang ayuda na wala yung pangalan mo, panalo ka na. Oy, tambalos-los! Yung pagiging ano mo. Kasi si tambalos-los, ano ba yan eh, pagka nagsalita yan, yung pa-social pa ang dating, I'm a gentleman. Gentleman, pero ang baboy ng ginagawa mo kasing baboy mo. Totoo naman eh. Diba? Igi daw, hagiton ta ka. Pag sunod baha gani, sunod na, asa mo to, namo to yung mga nabahaan diri na uwa mo sakya silang kamot kay luoy pod. Oh. Sunod na isunog. Sige, hagiton ta ka. Hatag og ayuda, nga wa imongan, wa imong naong. Sige. Sige daw, Romualdez. May hamon sa'yo. Sa susunod na mamimigay ka, wala mukha mo. Wala din yung pangalan mo. Hindi na mamimigay yan. Diba? Pambira, oo. Bakas na diri. Bakas, sukla na to. Markaya-kaya na ni. Ayaw pangilad ang mga tao. Ngamura ka na naman. Bisan pag imuha na, ang sweldo nimo tax gyapon na sa taong sweldo sa imuha. Baboy man. Ako wala na magugo kay naaman sila sa taas gyud. Sila may nanag-iyas tanan ron. Di ako banata na lang gyud taga. Hantod, bahala ka di. Hantod ka man, ha? Soklan ta mag-abot ta Ginoo ko po. Nako, ano sinabi niya? Labanan, naku malalim yun. Labanan na lang kita. Banata na lang gyud taga. Hantod. Banata na. Kala ko banat bay ka na.
bahala ka diha. Oh. Suklan ta kang Lalabanan kita. Magkikita tayo. Naku po. Labanan kita. Magkikita tayo. Nako. Mukhang tatakbong congressman to ah. Mukhang magpapalit sila ni Pulong. Naku po. Magandang gulo to. Hindi kasi alam mo, eto sa totoo lang eto nga sinasabi ko eh. Parang halos lahat ata ng mga politiko ngayon nawala ng bayag dito kay Romualdez. Totoo naman eh. Ilan lang ang mga politikong nagkaroon ng bayag dyan. Yun yung matatapang na mga congressman na wala bayag eh. Hindi, totoo Yung mga congressman na tapang-tapangan, wala. Kay Romualdez, wala. Himod puwit sila, dila puwit sila. Puti na nga yung puwit nila. Kakadila ng puwit nila eh. Walang matapang na pumalag dyan kay Romualdez. Alam mo, Baste, maganda yan Labanan mo, magkita kayo. Sasama ako. Tatakbo rin ako. Kagawad. Di, mag-abot Ginoo ko po. Ako, tinuod lang. Kakapoy atong ginabuhat ron. Tinuod lang. Kaya, naaraman unta gina nila. Sila ang presidente, sila in control, na sila tanan. Di man nila buhaton, ambot, wow, kibaw, unsagid nila. Gusto sila magdugay, PI na sila. Saban na niya, People's Initiative, PI. Pasaylo ako ninyo ngani ko mastorya, ngani mang gigugugot. Pero ko single parent mo, okay, paibaw ako ninyo. Kabulo mo, unsay pinakakatawanan aning tanan. Ibakak ni mo ng tag-20 nga bugas. Ang Bisaya ba ng bigas? Bugas? Tama ba ako? Yun ang pagkaintindi ko eh. Mga bugas! Diha kasayop. Diha kasayop. Scam, tawag in short, para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod, ingani manggod na, og politiko ka, mutungtong kag itablado, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Mustorya kag ingon ana, siguro kay tungod, maay mamo kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila mang bugas karon 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang. Dako, ha? Mga dakol. Eh, sinasabi niya, kung konti lang naman yung difference, okay lang. Pero kung ang difference is mga 30, di ba, medyo iba na ho yun. Sabi niya nga, yung mga politiko daw, di ba, natatandaan yung sinasabi nila, sinisingil sila. Alam mo, naalala ko dyan, dyan sa bugas-bugas na yan, naalala ko dyan si Isko. Kasi yan ang lagi sinasabi ni Isko eh. Di ba? Wala siya anything, pero ang laway niya nasasanla. Lagi niya sinasabi yan. Laway ko nasasanla. Pag sinabi ko, sinabi ko. Ibig sabihin, sisiguraduhin ko ma-accomplish. Dito nga sa 20 na bigas, anong tawag dyan? Scam. Gila. Tingnan natin kung may tao nga. Tingnan natin. Di na natin kailangan bilog-bilugan pa. Titingnan natin kung may tao. Ay! May tao nga. Grabe, hanggang dulo. Hanggang dulo. Hanggang dyan, walang ano. Di na kailangan bilog-bilugan pa. Ala, nawala tuloy.
Dali. Pero ang mga gutom, yan ang mga taga-bukid, ang mga kabos, dako kay na nabutang sa ilahat. Tuman ina. Malaking bagay daw yun. Bisayunan gyud mo ani. Kani. Nagtuo mo kaning nasura ni. Mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo'y gahom karon, timan makagaba na. Makagaba kayo, makarama kayo. Undang na gusturya. Kapoy na ko. Di daw. Dagan pa man tayo kuan, pero dagan pag manulti manggot. Tama na to kapoy na kayo. High blood na ko. Lami ra bang chicharon karkar. Malitson na rin ang lami. Pero, ko, suroy mo dito. Kami, salamat kayo na maraming may kang mayor nga, maka-storyan din, makasulti mininyo. Thank you, kaayo. Ang ako alang, manawagan po ko, kanina, timanan ako. O, tanawa na, ang Senado o Congress, tanawagod ninyo. Kung wala pa ni nagkandalit sinitanan, nga nung gaaway man ng upper house o lower house, yan ang Senado na to Congress, galalis na sila ron. Dali ra na tarungon o gustohon lang gyud. Daghan man mo, kamo, mga leader, at some point sa inyong balay, kung ikaw amahan, o kung ang inahan man mo naikuan nas taas, ikaw ang leader diha, na ay samok, kaya ni mo tarungon. Pag abot sa inyong trabaho, na kay amo, kung inyong amo, gusto tarungon ng usa ka problema, kaya tarungon. Pagbuta sa mga mas taas, pag sa gobyerno, sa barangay, na amoy eksekutibo, na amoy kapitan, kung gusto lang tarungon, kaya tarungon. Musaka ta sa syudad, ako mayor, na problema sa ako mga konsehal, para mahuman, tarungon na to. Akong pangutana, saka tas pinakataas, atong presidente, naa naman yun sa imuha tanan yun. Gunit na magyun mo tanan. Nganong di man nimo kaya tarungon. Alam mo, ito lang masasabi ko mga tarungon. Mga bugas. Tuloy muna natin bago tayo mag-comment. Usahay, pag supply gani, si Mr. o si Mrs. Di mataro, di bang buwag. Hupo lagi. Hello. Nagsug man taaning. Hello. Kani, okay na. Nagsugod man unta ta nga. Nindot kaayo ba? Kung unsa bitaw tong nasugdan, ako ang amahan man tong mo bitaw usahay di kay ko ganahan mo storya kay pareho may apelyido. Pero kung unsa man tong nasugdan unta, may tag-ipadayon to. Di ba? Ana ra man na. Di man ninyo kinanglan nga murag kalabanon na unsa ba dia? Ani man guna siya. Ako taga Davao ko, mga taga Davao, mga paluwing nako. Ingnan pagyud ko aning tambalos-los. Respeto daw. Walay kaso ng respeto. Mo respeto ko. Labi nagmas taas na ako, kuan alangan gipadako ko gubay nga respeto ko sa akong amahan, sa akong inahan. Mga iyo mong respeto, siguraduhan ninyo karespetuan mo. Ayaw hilak din. Kasi sabi ng kamera, di ba, respetuhin naman daw yung kanilang Panginoon. Sabi ng mga congressman yan, nirespetuhin nyo naman yung aming Panginoon na si Speaker. O, sabi naman nito ni wala namang problema sa respeto. Nire-respeto ko nanay tatay ko Pero kung gusto mong ikaw, siguro din mong karespeto ka. Kung baboy ka, wala tayong magawa doon, di ba? Wa ka girespeto. Walay kaso, magpasakop ko.
magpasakop ko ninyo og maayo lang unta mo. Alam mo, dito mo makikita talaga ang difference ng mga Duterte. Kita mo, alam mo yung ramdam mo na ang kanilang concern is not personal. Wala namang problema, nagkasundo tayo, naging unit team tayo, di ba? Sumama yung kapatid ko sa inyo. Ang ano lang dito, wag nyo namang pagka may problema, wag nyo namang idamay yung mga taga Davao. Yun ang talagang sama ng loob nila eh. Tinatamaan na yung mga tao dito, sinisira nyo itong bayan namin. Alam mo, if there is one thing na nakuha talaga ni Baste sa tatay niya, yung pagmamahal sa constituent. Kasi ganun din si Pangulong Duterte. 'Di ba? Alam natin nung bago pa naging presidente 'yan, pag sinabi niyang Davao, akin 'to. Ganun yung nga tawagin eh. Ibig sabihin, yung pagsasabi mo ng akin 'to, yung sinasabi niyang teritoryo ko namin 'to, hindi ibig sabihin we are being mayabang or being king. Hindi. When they're saying na amin 'to, teritoryo 'to, ibig sabihin amin to, pamilya namin to, dito kami, ito yung ano namin eh. Huwag nyo namang bastusin. Binabastos nyo na itong lugar namin eh. Pinagaganda namin, pinalalaki namin, pinatatahimik namin, pinaganda namin ito. From a very, very talagang magulo na lugar noon. Maraming nagsabi sa akin, magulo daw talaga dyan noon eh, nung wala, yung kasi simula pa lang ni Mayor, Tatay Digong. Sobra ho talagang patay, kaliwat kanan ng patayan dyan. Dahil nga syempre, alam naman natin, nandun niya sa Mindanao, talaga namang medyo iba ang labanan dyan, pero napatahimik nila. Naayos nila. Napaganda nila. Isipin nyo, alam mo, ako maraming kaibigan, lalo na nung 2000, nung naging presidente si Pangulong Duterte, ang daming akong naging kaibigan taga Davao. Alam mo nung sinasabi nila tapos na si Pangulong Duterte, alam mo sagot lang nila sa akin, okay lang, pabalik naman siya sa amin. Sa amin na lang siya. Masaya kami dito sa Davao eh. As a matter of fact, di ba ayaw nga nilang ibigay yung mga Duterte? Kayo, yung mga mayor nyo dito sa Metro Manila, di ba parang gusto nyo na ipamigay? Sa inyo na lang to mayor namin. To mayor namin, corrupt to eh. Oh. Si Diego Latico, gusto niyang pamigay yung mayor nila dun eh. Di ba? Pero yung mga taga Davao, ayaw nila. Kasi alam nilang mahal na mahal sila ng mga taga Davao. Kaya mga sa totoo lang itong si Baste, may potential to. Alam mo, nasubaybayan ko kasi ito si Baste. Dahil dati, yung ano to eh, ano lang siya, yung rockista na banda. Tapos, hindi ko siya kilala personal ha, hindi ko siya kilala. Pero nakikita ko yung mga video-video niya. Ano lang yan eh, mahilig sa surfing, mahilig sa beach, mahilig sa beach pa. Ibang beach naman yun. Joke lang. Hindi, mahilig siya sa dagat, di ba? Tapos, yan lang ang trip niyan. Trip lang yan, inom, tapos magbabanda, magja-jamming, ganyan yan eh, di ba? Ganyan siya, pero over the years, maybe because naging vice mayor siya, and eventually naging mayor siya, nakita niya na yung yung masa, naramdaman niya na na itong masa na to, kailangan pala nila ng talagang tulong. Alam mo, yan yung isang bagay na kinakamature ng ibang tao. Yan ang pinagkaiba ng galing sa LGU at saka yung laki lang sa mayamang pamilya, naging congressman, naging party list, naging speaker. Wala namang alam pagdating sa executive. Hindi naman nila tanungin ko kayo, meron bang congressman na pumupunta sa lahat ng lungsod nila? Ipupusta ko sa inyo, mga kilala lang nila, limited yung mga tauhan lang nila. Sa totoo lang, yung mga congressman na yan, hindi naman totoong representative of the people yan. Baka yung mayor pa ang talagang tunay na representative of the people. Kasi sila ang talagang nasa ground, yung mga mayor. Yung mga congressman, yan yung mga laking sa pamilya ng mga mayayaman sa lungsod, sa mga probinsya. Kunwari, mayaman na angkan. Etong angkan ni ganito. Tapos ano kayong gagawin natin? Takbo na lang tayong congressman kasi marami naman tayong pera.
Yun yung gagawin nila. Pero pagka panalo nila, hindi nyo na makikita yan. Makikita nyo lang yan during the campaign. Tama, mali. During sa nangangampanya, grabe, kala mo sobrang bait niya mga yan. Pero pag nanalo na sila, wawa na yan. Hindi mo na mahagilap yan. Kung gusto nyo mahagilap yung mga congressman nyo, sabihin nyo sa akin. Tuturo ko kayo sa mga KTV nandun sila. Sa mga kasinong nandun sila. Tuturo ko sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung saan dito sila sa BGC nagpa-party-party. Yan ang totoo, katotohanan yan eh. Hindi mo nga makikita yan sa distrito nila eh. Sige, tanungin ko na lang sa inyo, mga nanonood, kayo magpatunay. Yung mga nasa Pilipinas lang ang sasagot ha. Pag wala kayo sa Pilipinas, wag na kayo sumagot. Siyempre, hindi nyo masasagot to. Yung mga nasa Pilipinas, kayong mga nanonood, tanungin ko kayo, kilala nyo distrito, congressman ninyo sa distrito nyo? Sigurado ako wala pang 50% na magsasabing kilala namin kung sino congressman namin. Pangalawang tanong, yung kilala nyong congressman sa distrito ninyo, nakita nyo ho ba? Di ba hindi? Si Mitch Kadyahon sa Caloocan, di ko nakabisadong muka. May congressman ba ang Quezon City? Pero ang mayor, yan ang kitang-kita nyo. Lalong-lalo na po sa probinsya. Sa probinsya kasi yan ang pinaka parang tatay ng parang yan ang presidente ng lungsod eh. 'Di ba? Yan yung talagang tinatakbuhan, pinupuntahan. Kaya nga napalapit si Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Anong ginawa niya dati? Hindi siya nag-opisina sa loob ng opisina. Sa baba siya nag-opisina. Sa mismong entrance. Tapos lahat ng humingi ng tulong nakapila yan. As in tinutulungan niya. Hindi ho siya nag-oopisina nun sa taas. Kasi nakapunta na po ako dyan sa office ng mayor dyan. Naalala ko nun, dinalaw namin si VP Sara Duterte. Nakapunta na po kami dyan. So, at saka si Pulong pala. Ay di, tama, si Pulong din. So, pinuntahan po namin yan. At si Pangulong Duterte, tinuro pa sa amin nung taga-Davao. Alam mo ba, dati dito nag-oopisina si Mayor Duterte. Presidente na siya at that time. Tinuro niya sa amin dito. Dito lang siya pwesto. Tapos, pwede mo siyang kausapin anytime. Ganyan no kasi sa probinsya. Pag ang mayor ninyo, hindi nyo nakikita, walang niya yan. Maniwala kayo sa akin. Pag ang mayor nyo nagtatago, nandun yan sa kabit. Pero ang mga Duterte nakikita mo. Kaya nga dito, mararamdaman mo yung pagiging matured ni ni Baste. Dati hindi naman ganyan yan eh. Dati tahimik lang yan. Inom lang ng inom yan. Kanta ng kanta. May mga yan. May mga, tinan nyo sa YouTube. May mga yan eh. Mahilig kumanta yan ng rock. Pero ngayon makikita mo yung maturity niya na talagang kita mo yung lapit niya sa tao, sa mamamayan ng Davao. Di ba ho? Mararamdaman mo naman sa kanya eh. Yun yung kanyang pinaglalaban. Nabanggit niya pa nga dito kanina eh. Kami yung tatay ko, yung presidente, magkaapelido lang kami niyan pero magkaiba kami niyan. Napansin niya, nabanggit niya yun eh. Magkaiba, hindi kami nag-istorya, sabi nga, hindi nga kami nag-uusap. Kasi ganyan ho sa kanila eh, yung mga Duterte. Naalala ko nung nag-meeting nung sa Davao, nung nag-meeting kami bago umakyat si Pangulong Duterte, nabanggit ko pa yan, sabi ko, Mr. President, trending po yung anak niyo si Baste ah. Ang sagot niya, bakit? Kasi pinagre-resign niya si Marcos. Tapos, napakamot siya ng ulo, hindi niya alam. Hindi daw niya alam na sinabi yon. Tapos hanggang, di ba naalala niyo kinwento ko, ganun sila sa pamilya nila. Hindi yung sila, turuan tayo, ganito gagawin natin, ganito. Hindi ganun. Very independent sila pagdating sa At yan din yung kaninang sinabi ni Pangulong Duterte sa kanilang press con. Kasi paulit-ulit yung media nun, tinatanong kung tatakbo ka ba? Ang sagot niya, hindi, tapos na ako, ganyan. Yung mga anak ko na lang, hayaan ko na lang sila. Sila na magpatuloy. Alam mo, ngayon ko lang sasabihin ito. Sabihin ko kaya, o wag na. Sige, wag na lang sabihin, mamaya na lang.
Pero yun ani naman lang, alam da, bagay. Patay, may guwan, ba? Kuan lang. Kuan lang, God. Wa naman ko'y, wa naman tayo laing mahimo, God. Kay, mao na magiging sitwasyon ron. Pero, always lang gyapon, tama gyud ako motuo ko, mga Diyos nun man yung mga subuan nun. Mga J lang gyapon ta. Mga J lang ta nga, ma-okay ra ni tanan, o maundang ni, kasi manaog na, unsa ba na. Di, paminaw sa mo. Dili nga. Ato ipangadje nga ang outcome man ani, pagkahuman ani, ang resulta ani tanan, pabor sa mga tao, labi na sa mga gagmay na sa ubos. Wala, ako, kung pektado mo, ako gabarog ko para ninyo mo, nang gatungtong ko dari karon. Mauna siya na ako dari. Anya, ireserba na ninyo, kay maabot ang bus amo niya, napadung na. Maabot ang tinakusgan. Bitaw, Parang na-inlove yung reporter na yun, ha? usab, magpasalamat ko sa inyo, ha. Thank you kayo sa inyong oras, Domingo ron. Pero naghatag mong oras nga, makapaminaw po na mo, o sa mga sentimento. Ayan. Alam mo, ito lang, ha? Gusto ko lang sabihin sa inyo to. Sa totoo lang, ngayon ko lang sasabihin to. And I've realized it, alam nyo, nung tumakbo si VP Sara Duterte sa ilalim ni Marcos, medyo, sabihin ko ba? Parang huwag ko na lang kaya sabihin. Wag ko na sabihin, di naman gusto nyo malaman eh. Wala naman namimilit na sabihin ko. Wag na lang natin sabihin, iba na lang pag-usapan natin. Ito. The Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality is conducting an investigation. Gusto mo malaman? Gusto ko pinipilit ako eh. Pilitin mong ako. Sige no, ganon. Sige no. Eto, sabi naman ito, ala akong bilib kay Robin. Ano kinaugnayan ni Robin? Gusto kitang tuktukan? Gusto kitang tuktukan? Nakita mo ba yung pagmumukha ni Robin doon sa speech ni Baste? Ha? Bakit bigla mo nababanggit si Robin? Ano ba? Ano ba yung katangahan na yan? Ha? Bakit may mga ganyan? Baka mamaya may hihirit na. O si Tulpo, ano? Ah. Sintu-sintu ka? May nakikita kang hindi namin nakikita? Oh, ayan na. Sige na, sabihin mo na. Oh, yan. Sige. Sabihin ko na. Hindi, alam nyo. Ito, this is an honest mula sa aking puso. Ito sasabihin ko na sa inyo. Honest to. Mark Lawrence, salamat po. Mula sa aking puso, papunta sa inyong puso. Sana maintindihan nyo. Nung si VP Sara Duterte tumakbo sa ilalim ng mundo, at feeling ko talaga noon, hindi ho siya nakinig sa kanyang tatay. May parte po sa akin na parang sinasabi nga bakit naman ang tigas ng ulo mo, VP Sara Duterte? Bakit ayaw mong paniwalaan ng tatay mo? Malamang marami sa atin ganun ang nasa isip, diba? Kaya may parte sa akin na talaga nga namang, sabi ko nga merong paninisi, ika nga. Ano ibig sabihin nun? Kaya tayo nagka-leche-leche bilang bayan. Dahil ho sa isang dahilan ay ang si Inday Sara Duterte. Diba?
aminin natin ang katotohanan na isang dahilan kung bakit nagkaloko-loko tayong bayan na ito. Bakit tayo bumalik sa dati? Dati, ang ayos-ayos ng bayan natin. Mga korupsyon, hindi na issue yan. Kung meron man, siguradong may hustisya tayong makakampihan. Inaasahan natin na sana siya na lang ang tumakbo, and we were all frustrated nung tumakbo siyang bilang Vice President. Tama, mali. And as a matter of fact, merong part sa atin na parang sinasabi na kasalanan mo kaya nanalo yan. Sa totoo naman eh. I really believe 100% Marcos will not win kung wala sa tabi niya si VP Sara Duterte. Tama, mali. Diba? Yun ang totoo. So, baliktarin natin yung senaryo. Kaya tayo nagkaloko-loko, eh dahil dito sa ginawa ng anak ni Pangulong Duterte na pag-campaign dito sa mga Marcos. Tama, mali. Pero ngunit datapot subalit, itong mga araw na nakikita ko nga, sabi ko sa sarili ko, wag ko na lang sabihin, bukas na lang. Sige, maraming salamat po. Thank you very much. Bukas na lang. Hindi. Naisip ko lang ha. People change. Yun lang. People can change. Anong ibig ko sabihin? Maybe ako hoping that VP Sara Duterte na-realize na yan. Because of many things. And hindi lang siya makapagsalita ngayon dahil sa she is in the position na awkward kung siya ay magiging oposisyon. Awkward kung lalaban siya. Hindi magandang tignan. And also, because top na siya eh. Wag na siyang magsalita, baka madali pa siya. Naintindihan nyo? Whether you like it or not, no one can beat VP Sara Duterte for president sa 2028. Kahit gawin pa nung iba na tumulong magpaayuda, hindi ho mananalo. Iba ang labanan ng eleksyon, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Ibang eleksyon. And remember, sa mga pagkakataon na ito, kasi isipin nyo, ang tindi ng persekusyon sa pamilya nila. And yet, she is demonstrating strength by being meek. Ulitin ko. Kasi minsan, ang iniisip ng tao, when you are not fighting, when you are humble and meek, you are weak, which is not. The real meaning of meekness, M-E-E-K, N-E-S-S, o meekness, o ibig sabihin ng humble, is strength under control. Lisa Lumbaw, salamat po. Naintindihan natin, yun ang tunay na malakas. Yung taong kayang kontrolin ang kanyang power. At alam niya kung kailan ito i-a-apply. Hindi malakas ang isang taong emosyonal at palasigaw. Yung vlogger na palamura, hindi ho strong yan. Eat Abroad, salamat po. A real strong person ay yung taong kaya niyang kontrolin ang emosyon niya. Kitang-kita natin yan kay VP Sara Duterte. Kahit nagkakagulo na't lahat, tahimik siya. Bakit? Awkward nga naman pag lumaban siya. Kasi, siya ang makikinabang Vice President siya. Plus, she is on the top
pag lumabang ka pa, baka mabawasan ka pa ng boto. Naintindihan ho natin. Remember, in a national election, it is addition. Hindi ho yan pwedeng subtraction. Ibig sabihin, you have to gain the support of every party, every politician. Yung ginawa ni Pangulong Duterte is a phenomenon. Ibig sabihin po nun, phenomenal po lang yun. Yun ay once in a blue moon president na hindi sinuportahan but the people supported him. Yun ay kakaiba. Okay? Wag ho natin igaya lahat doon. Kaya nga, alam nyo, because of all of this, nakikita ko, sabi ko nga, ano yung sinabi ko sa inyo kahapon? Sana magkaroon pa ng mga bagong bayani. Bagong mga taong susunod sa yapak ni Pangulong Duterte.